Maayong gabi sa tanan. Sa ngalan sa atong patron, si Senyor Santo Niño, muingon kita, Viva Pit Senyor. Last year, ang akong gibuhat nag-roll call. Mag-roll call gihapon taron. Kaysa akong pagsulod sa basilika, akong nakita nga ang mga tao nagpunsisok sa gawas. Para ma-feel nila nga apil sila nato, ato po silang tawgon. So diha, dapit sa Magellan's Cross, Prince Ware's house. Prince man, di ba? Ware's, kasi subject singular, Prince Ware's house. Prince Ware House sa City Hall, diha sa Magallanes, o diha ko sa Lim Street, kamulay tubag, Pit Senyor! Di ko kadungog. Ayaw mo sila ra. Simple follow kanat instruction. Diha sa Kaking, Chowking, Jollibee o City Savings Banks sa Osmeña Boulevard, Pit Senyor. Naa sila. Abi na mo kamera. Diha sa BPI 7-Eleven o Island Souvenir garahe sa Pilgrim Center sa P. Burgos Street, Pit Senyor. Tulog mo. Kadungog mo. Kamo ko na'y maipit, makatingog ba? Diha sa sulod sa simbahan, sa Pilgrim Center, sa bleachers, kaninyo o kanatong tanan, apil na ang dagkutanan, nga nakadungog karon, mudungan kita sa pag-ingon, Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Aha, mura mong nakapanihapon da. Lasmas ni. Gibutang ko lasmas. Ang akong interpretation nga pwede kong magdugay. Okay ra mo? Mga kanahan, komedya lang. Mga igsoon, today we celebrate the feast of the baptism of the Lord. Pista sa bunyag sa atong Ginoo. Nga naman daig bunyag? Nga naman pista, unsa may labot na to? Ang unang pagbasa sa propeta ni Isaías, nag-ingon, Here is my servants whom I uphold, my chosen, one with whom I am pleased, upon whom I have put my spirit, he shall bring forth justice to the nations, not crying out, not shouting. I, the Lord, have called you for the victory of justice. I have grasped you by the hand. I formed you and set you as a covenant of the people. Isaiah prophesied on the role of Jesus as servant, chosen for a mission by the Father. In our responsorial psalm, it states, the Lord will bless His people with peace. So the Lord wanted peace, justice, security, for the good of His people. In our second reading today from the Acts of the Apostles, it says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all those oppressed by the evil or by the devil, for God was with him. So these readings of today have coherence up to our gospel. And our gospel today from the evangelist Matthew, John tried to prevent Jesus, saying, kasi si Jesus pumunta ni Juan para magpabunyag. Ang sabi naman ni Juan, I need to be baptized by you, and yet you are coming to me. Ako untay magpabunyag nimo niya, ikaw man hinoy magpabunyag nako. Ingon si Jesus, allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill righteousness to
Tuguti lang sa ron para matuman nato ang angay natong buhaton, ang mga maayong butang. And so, Jesus was baptized by John in Jordan. And after his baptism, Jesus came up from the water. And behold, what happened? The heavens were opened for him. And he saw, what did he see? He saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him. And a voice came from the heavens, saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." So in the baptism of Jesus, the Trinity is revealed. Because when Jesus was baptized, there was the descent of the Holy Spirit upon Jesus. And there was the voice of the Father saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Mao kini ang akong pinalanggang anak nga akong gikahimutan." So sa atong tema karon nga nag-ingon, Señor Santo Niño, cause of our unity and charity. Si Señor Santo Niño kuno mo'y hinungdan sa atong panaghiusa o gugma. Kinsa pa? Maglalis pa bataan na? Dili na. O gipamatud-an ka na sa atong ibanghilyo karon that the Holy Spirit and the voice of the Father were present during the baptism of Jesus. But here comes John the Baptist. Ang sabi niya, "I baptize you with water, but the one who is coming after me do much more. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. As for me, I am not worthy to untie the sandals from his feet. He must increase, I must decrease." So the baptism of our Lord Jesus, brothers and sisters, is giving to us many points to ponder upon. Like in the baptism of Jesus, it gives us his identity, his role, his mission. That during the baptism of Jesus, there it was revealed that he is the Son of God. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. That in the baptism of Jesus, it is a way of giving signal to the public ministry of Jesus. Brothers and sisters, our Christmas season ended yesterday, and today, the feast of the baptism of our Lord Jesus Christ is the beginning of the first Sunday of ordinary time. And in this first Sunday of ordinary time, Jesus also will start his public ministry for a short while. Anong gagawin niya sa public ministry? Gagawin niya ang sinabi ng Panginoon, ng kanyang Ama, at ang kanyang sabi na kanya namang gawin. And so, my dear brothers and sisters, that he is the Son of God and anointed to bring good tidings to the poor, liberty, justice, restoring back the sight, restoring back life, the hearing, and the lame will walk. This is the mission of Jesus, so that justice, peace, unity, understanding, love will reign in the kingdom of God. And so, the good tidings of Jesus were started to be fulfilled. And in that activity of Jesus in his baptism, the Trinity again was revealed. And that symbolizes unity. So the perfect example of unity is the Trinity. Ang nindot o perpekto nga ehemplo sa panaghiusa ang Trinity or the Triune God, ang tulo ka persona sa usa ka Dios. Unsa man, Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo. Atong nakita usab ang pagtugkad sa dagway sa salapati sa Espiritu Santo
ug ang tingog sa amahan. Nganong gibunyagan man si Jesus? Unsa day ang bunyag? Di ba? Baptism cleanses and washes away our sins. But Jesus has no sins. Why was Jesus baptized? Brothers and sisters, we have to understand that in baptism, there are many effects, not just in Jesus, but in us as well. Una, sa binyag, our sins are forgiven. That is one of the many effects of baptism. Sins are forgiven. Original and personal sins are removed. But its effect stays. Ano yung epekto? The inclination to sin that is called concupiscence, the term for Augustine. Ano yung concupiscence? It is the darkening of the mind and weakening of the will. That is the inability to know clearly the right or wrong of an action and or the lack of strength to resist temptation and always to do the right thing no matter how hard it is. Kana bang nganong nabuhat man tunako? Mura man kog naluya, mura man kog nangitngitan, mura man kog nawalas akong kogalingon, mutong nabuhat nako tentasyon to. Nga nakahimo tagsala. So bisan tuod nga sa atong pagbunyag nawala ang original nga sala diingigan ni Adan ug Eva ug ang atong personal nga sala nawala pero naa may nahibilin nga epekto gamay kanang gitawag og concupiscence, the inclination to. And so nihatag ang atong Ginoo og something that will help us resist. Ano yon? Seek strength to resist through the sacrament of penance, Eucharist, prayer. Imagine, naghisgot ng tagbunyag ni Jesus, naghisgot na tagsakramento. Kay ang bunyag ni Jesus, may sinugdanan siyang pagpangalagad, pagpanirbisyo. Maoni akong pinalanggang anak, nahimuot kay kuniya, napanay sumpay, paminawa ninyo siya. And here is now Jesus. Sa iyang pagbunyag, doon na siya'y threefold missions. Unsa ni? Priestly, prophetic, and kingly mission. Isip pari, panahon sa bunyag. Pagbunyag na to, gagmay patas, wa tay kalibutan, wa patay earth. Pero karong dagko na ta, siguro nakakita tagbunyag. Mo ni isulti sa pari, sa part sa bunyag during the anointing. Muingon ang pari, just as Jesus was anointed priest, prophets, and king, so may you live always as member of His body, sharing everlasting life. Sama nga si Jesus. Muni isulti sa pari, part sa bunyag. Sama nga si Jesus, gihimo, was anointed priest, prophet, and king. Ikaw pud unta. Og magpuyo unta ikaw sa sakop sa simbahan og dili mo biya sa simbahan. Muni lami ron. Nga sa atong panahon daghang mibiya sa simbahan. Ngano man? Mao ang pari sa iyang pag-ingon nga priest, prophet o king gipahinumduman usab kita nga sama nga si Kristo nahimong propeta, pari og hari kita usab. Unsaon man na pagkahimong pari, propeta og hari ba? Ang pari sila moy kami. Naami gitawag og ministerial priesthood. Ako lang yung binuldihon kay basi di masabtan gamay ha. Ministerial priesthood. Giordinahan mi nung mao na mong pagkapari para kami makahipahimo, makaperform, makadispense og sakramento para sa mga tao sa ngalan sa Ginoo. Pero sa wala pa mi ordinahe, nakadawat usab kami sa part ni Jesus sa pagkapari. Kanang gitawag na to common priesthood. Kanus-an nato na nadawat panahon sa bunyag.
So kitang tanan nag-ambit sa pagkapari ni Kristo panahon sa bunyag. Ang Espiritu Santo nga mikunsad diha ni Kristo sa bunyag sa tubig sa Jordan nga gihimo ni Juan, mausab ang Espiritu Santo nga atong nadawat sa bunyag. O mausab ang Espiritu Santo nga moingon ang pari, Ginoo, ipadala ang imong Espiritu aron kining pan og bino mahimong lawas og dugo ni Kristo. O kining Espiritu Santo mao kini ang gisaad ni Kristo sa pagsaka sa langit, mingon siya, don't you worry, I will be with you forever. I will send you the Paraclete, the Holy Spirit. Kay kung asa ko, na asya, asa siya, na ako. Because they are one God in three persons. Mupadayon ta. Usbo na ko, ministerial o common priesthood. Sa ato pa, kung magmisa ang mga pari dire, inyo pong gi-exercise ang inyong pagkapari. Kay common man ta, unsa man ning pagkapari, ato lang binuldihon. Ang priesthood or ang priestly life meaning to sacrifice. So if we sacrifice, atong gi-exercise ang isa sa mission ni Kristo, isa sa mga missions, ang pagkapari. So dili kinanglan nga sa misa mo sakripisyo, pwedeng sa laing bahin o sa laing butang. Pananglitan na kay gustong paliton, wala nimo gipadayon para mapabor ang usa. It's a way of sacrificing. So we exercise that. Kaya basig moingon mo nga, ang pagkapari, day Father, magmisa lang, kung sa gawas, dili na, dili. Ang pagkahari, pari o propeta, atong dadon 24 hours. So hinaot, ang pagkapari, nasabtan, bisan gamay. So kung magmisa ta, abtik yun mong tubag, participate yun mo. Kaya ang misa, dili man sa pari. This is a public worship. And the Mass is the highest form of prayer because Jesus is the victim that we offer. Mao nga mingon pare, mag-ampo kita. Mingon na yung pare, mag-ampo ko. Di ba mingon pare, let us pray. Niyaon sa inyong giyaw-yaw. Sad-sad mo sa cellphone, sikos-sikos inyong tubad, holding hands mo diha, gipaningot na. Pag ingong let us pray, paminaw pud mo gamay. Ipasaka din yung mga pag-ampo nga kining akong kamot nga gihawiran karon. Sa among pabamauli, maunta gihapon nga kamot kay basig magbaylo. So sa atong pag-ampo, mingon gani ang pare, let us pray, apil mo. Ha? So ang misa, katiling panong pag-ampo. Kanindot, nyawa ka dihas misa. Muabot ka, tunga-tunga na communion, wa ka apil sa let us pray. Mga Ginoo ko sa iluame. Unya, aritas ikaduha. Nay rilo dire, ay mo kabalaka. Magsira ang basilika 10 to 12 PM kay manglimpyo. Ang ikaduha, prophetic. Unsa may prophetic? To be willing to tell the truth. Di ba ang mga propeta? Magsulti sa kamatuoran, bahalag ihawon. Muna ang simbahan, kay naaman tayo prophetic role, mutagaw-taw, gyud nya pahilumon, patyon, patya. Mura migwati. Nga kung imong putlon mo daghan. Di ba? So kung naamoy pagka-propeta, mahadlok ta, patyon ta. Hasa man ang pagka-propeta ninyo, nga nadawat ninyo sa bunyag. Wa na lang to? Uy, Ginoo ko, litson-litson sa bunyag niya. Wa di mo pang propeta. Ang propeta magsultis tinuod, who speaks the truth. Dili lang mo sulti, kung dili mo buhat. Og ako, guilty. Ngay lang mo wali, pero dili mo puyo usahay. Kamo, mo ni hagit. So sa pamnimalay, pwedeng inyong i-apply ang pagka-priest, unsa? Sacrifice, offer. Ang pagka-propeta, tell the truth, anak, nganong nabuntis man ka, kisay tag-iya. Kamong mga anak na nabuntis, tell the truth. Di ba?
That is your being a prophet because you not tell the truth, inyong gitaguan ang truth na muburot lisod. Di ba? Giingon ba ta? The truth will set us free and Jesus is the truth. Ingon bitaw siya, I am the truth. I am the life. I am the way. Di ba? Unya, kung di ta mutuan na ibot pa pasabot, bakakon si Jesus. Unya, si Jesus truth man. So, ang tanan niyang gisulti, tinuod. Nga mayong kang, ay, di ka mutuan na, ay, ginoo bagod na. O, di ka mutuo. Either ikaw ang bakakon or si Jesus ang bakakon. Ha? Tulo, pagkahari. Pagkahari. Ang pagkahari sa Ginoo, dili pareho sa itong hunahuna nga, hoy, dito, lakaw, dito, dali mo, dito, dili. Ang pagkahari ni Kristo, kadtong sa Last Supper, gani, nga ang iyang tinunan, iyang gihugasan ng tiil. Nga ningon si Pedro, Ginoo, ayaw ko, hugasi kay, hindo naman ko. Dili, kuha na, kung mauna, maligo ko. Ayaw, tiil lang. Ayaw ka siya. Ang dili magpahugas sa ilang tiil, dili akong tinunan. Ha? Ayaw, gasin na lang, ay. Nga pag humaghugas, ningon yang Ginoo, kasabot ka sa akong gibuhat, lakaw ug buhata ang sama sa akong gihimo. Buot ipasabot, serve. So to be a king is to serve. Di ba niyo si Kristo? I do not come to be served, but to serve. So muna yung misyon ni Kristo. Sabot mo. Di undango na kung mauna. Hinumdumi, basag kanila niyo hinumduman, inigpamauli ninyo, lamig ang katulog. Sa pagbunyag, nadawat na to ang pagkapari, pagkapropeta, o pagkahari. Pagkapari, sakripisyo. Pagkapropeta, sultig tinuod. Pagkahari, serbisyo. Di ba, nanas inyong mama, nanas inyong papa, nanas sa balay, di ba, naagnas GMA, serbisyong totoo. Unya, sabot natin dito, aginod ko sa sunod nga topic. Kay 5 ra man ni ka pages, unya second page pa ko. Unya ang font size 10 pa gyud. Unya ang bond paper long. Sige lang, pwede na ako i-shortcut. Tan-aw ko oras. Pasaylo ako kay sayang ang okasyon nga atong nakasabtan. Okay, mupadayon ko sa sunod. Nagasinabot na ta. So sa bunyag, importante ang paghatag og ngalan, the giving of names, because ang paghatag og ngalan, naanay misyon. Halimbawa, imong ngalan si Jesus. Unsay pasabot na, pinili ka sa Dios. Imong ngalan Emmanuel. Unsay pasabot na, God is with us, di ba? Ang imong ngalan si Sweet. Ang imong batasan sour. Di ba? Buti pasabot, pareho ni Jesus. Pinili, ang ngalan ni Jesus, pinili, chosen. Iyang gimamatud-an. Karon, ang ato bang ngalan atong gipuyan, wa kami katasabot unsay meaning atong ngalan, no? Abi unsay meaning yung ngalan? Ayaw na lang, tutan ang NSO. Okay. Nilukso man ko. Klaro na ha. So karon sa pagbunyag, kinanglan ang ngalan planuhon. Dili lang kay unsay makitaan sa TV, kung pwede gani, ang uban gani, wala pay uyab na ngalan sa bata. Nindot, no? Wala pa'y uyab na nga, kung makaminyo ko, wak pag kay uyab, ayaw sa ng chronological order. Listen pod! Mangkuhan kag ngalan, kanang buntis na imong bata. Buntis na imong asawa. Di ba? Kay, di na mo buto, mangkuhan mo yun na. Then igawas ana, duharay ka ngalan. Ay na mo kalibog. Ma'am, 7 months na imong bata, na kay ngalan, wala pagi padir, kanalibog ko. Ayaw kalibog. Duharay ngalan sa bata, laki o babae. Di ba? Ang problema, manggudron, pausot ang ngalan nga magdakop-dakop. Pariho tong uban. Ang pangalan nila si Toyota Dale. Ang isa si Mitsubishi Sam. Ang usa si Suzuki May. Ang usa si Kia Leonor. Sa may meaning ani? Kuan man good father, pagbuntis man kun ako, nangutang ko Kia. Human sa 2 ka bulan gi-embargo. Para na ako'y Kia, ako lang gibutan sa ngas kong anak, nagipoy ko'y Kia. Kini Suzuki. Di ba? Naamoy reason why you chose and you gave that name. Kamo, wa ba mo magmahit yung ngan?
Ayaw magmahay. Ngan, bitaw na. Pero you remember, importante, naingalan og Hong Kong Angelo, Singapore Claire, Berin Carlo, Dubai Fiona Alexandria, Catriona Mix. Gusto ta, nang ingalan sa itong bata, kanang artista, sikat niya, di man nakamao mo. Tuyok-tuyok. Kamu po, oy. Kanang muhatag mong ngalan, kanang haomba, appropriate. Kasi Catriona Gray, gwapa. Bagay. Nay manggalan og Prem Sibsam. Di wa ko kalimot ani ba ni share nako Prem Sibsam. Unsay Prem Sibsam? Ang apelyido Reyes. Unsay Prem Sibsam? Kuan maguna father kay kamaguangan maguna primerong anak sa taga Cebu ug Samar, Prem Sibsam. Malimot ka. Malimot ko ana. Nay uban Iniduro Smith. Nganong Iniduro? Iyang si mama, Ines. Iyang papa, si Doroteo. Para na ang ngalan sa papa ug mama, Iniduro. You think of things. Ang isa, si Lucio de los Reyes. Ang iyang mama, si Lucia. Ug ang papa, si Ignacio, Lucio. Napakoy usa, di na ko isulti, kakibaw kong kibaw mo. O niya, naatay tendency nga mamunyag og laing ngalan. Kanang pananglitan, pareho sa tutpo. Tutpo, si tutpo. Putot. Nga, singagpa, pangag. Si buktam, tambok. Manghingalan bitaw tagtao kung unsay depekto. Di ba? Nabi tayo uban dire, kalis na minyo na niya. Tungod kay mo, gingalan sa pagka-elementary, pagka-high school, wang ni. Niwang. Niya karon tambok naman, wang ni, buktam. Nay uban, daksmat. Ang siya daksmat? Muna, kamao mo. Basta negatibo, kamao mo. Nay mo tawag og bao. Nga naman, hinay mo lakaw. Di ba? Nay uban, pino. Unsay pino? Pinunitan. Ang uban, bitka. Unsay bitka? Kabit. Nasbit ka. Di ba nindot? Nasbit ka. Ginoo puriyag, Lord have mercy. So, bunyag ni Jesus, ang importante sa atong bunyag, kinanglang ang mga ngalan maayo, o kinanglang kay ba mo sa atong bunyag. Mangutana ko ninyo, kay ba mo kanus mo gibunyagan? Balo mo? Ano ba ka? Balo mo? Sige. Importante na, tungod kay ang bunyag, ang adlaw sa bunyag, mao na atong birthday sa Katolikong simbahan. Mao na atong tawagan, welcome to the Christian world. Welcome to the Christian world. Sa pagpanganak, memorize ang birthday. Pilarang 3 o 4. Pero sa imong bunyag nalimtan, ang akong mama, maingon yun, Padre, ang imong tinuod yung birthday, katong gibunyagan ka. Di ko kasabot ba? Pero karon mo nakasabot ako gamay. Ang tinuod mong birthday, katong gibunyagan ka. February 13. Wow, kanus ako gipanganak. 13, disod po gibunyagan ko, wa po gipanganak. So, your assignment, kanus mo gibunyagan, nya unsay meaning sa inyong ngalan. Hibaw so that you will live up to your life. But, forget not, other than your particular names, we have our names. Sa pagbunyag, nahimo kitang Katoliko. Sa pagbunyag, nahimo kitang adopted children of God. Sa pagbunyag, nahimo kitang managsuon ug membro sa simbahan. Sa pagbunyag, nahimo kitang inheritor of the kingdom. Wow! Di ba nindot? Ang sala na wala. Nahimo kitang mga kapitan ng brothers and sisters. Tungod sa bunyag. Membro ta sa simbahan, sa lawas ni Kristo, kanindot ana. Pangutana, unsay atong gibuhat sa atong pagkakatoliko. Katoliko lang kita kung Santo Niño? Katoliko lang kita kung Nazareno?
Katoliko lang kita kung Kwaresma. Katoliko lang kita kung Pasko, Misa de Gallo. Sa ubang adlaw, di na ta Katoliko. Panahon sa eleksyon, Katoliko mo. Unsay tudlo sa simbahan? Man na diya. Kung kitang Katoliko, tinuod lang nagpuyo sa atong pagtuo, kanindot. Ug mao nga, nabitaw tay dual personality within us. Kanang panaghiusa bitaw, nga usahay nagsip-up. And pag naghiusa mong pagtakdo o pagsibo sa pulong og buhat. So unsay gisulti, mo'y gibuhat, there is unity. Pero usahay, ang gisulti lahi sa gibuhat, pananglitan. Murag na buak ug napusgay ang atong pagkatao, brokenness. Halimbawa, kana bitang murag buutan tan-awon unya dili di ay. Kita mo ana? Nya kanang murag hitsuraan unya apiki di ay. Kanang murag ako unya ikaw di ay. Kanang murag kamo na unya sila di ay. Sakit? I experienced that. Kanang murag kamo unya sila di ay. Lipay ka nga dili sila, ang problema kay dili masab kamo. Kana bitawng muasta murag dato unya dili di ay. Kana bitawng murag malipayon unya nagmahay di ay. Kanang paisog-isog unya talawan di ay. Padili-dili unya ampay di ay. Kanang pamatso-matso unya kamo na'y sumpay. Unya pabungot-bungot unya mangurot di ay. Kanang murag amigo unya traidor di ay. Nakasulay mo ko anak. Kanang murag mutabang unya magpahimulos di ay. Kasulay ko ko anak. Nya pahiyom-hiyom sa imong atubangan unya gidunggab kas likod. Wa ko kasuway anak. Dili tugma o sibo ang gawas ug ang sasulod. So dunay discrepancy. Usahay dubling karata. Katoliko kung iniro, pero kung eleksyon sarado. Katoliko kung magpabunyag, pero kung mag-auhag ang simbahan nga noto contraception, ay bahala mo diha pader. Na? Pinili ug unsay pabor amo kung dili inyo. Ginoo ko, nangangin na gani me. Hapit ako mahuman, worry not. Okay pa mo padayon ko? I will end my sharing with a story of a robot. Paspason lang nako. Ha? Robot Season 4. Para masabta na to ang Robot Season 4 atong sugdan sa Season 1. Kamo kay namakpak inyo jugong paganahan. Ayaw magpakpak ha? Di day mo ganahan. Unang robot, manakop og kawatan. Gitistingan ang robot sa United States of America, usa ka oras, usa ka gatos kakawatan ang nadakpan. Gibutang ang robot sa Japan, human sa duha ka oras, 200 kakawatan ang nasikop. Og ilang gitistingan sa Pilipinas, mismo sa siyudad sa Sugbo. Diha sa Kulon, panahon sa Pista Senior. 5 minutes pa lang ang robot, pilay nadakpan? Walay nadakpan kay ang robot gikawat. First time nyo? Fourth time na nako. Season 2.
Sa machismo, sa ganahan, ani mo nang gigamitan og season. Kaya nighuman sa season 4, mo nga nig 4 season, di inom, ikaduhang season, managpa og bakakon. O sa karubot, gidala sa iyang amahan, gikan sa Japan, gidala para matistingan ang iyang anak o asawa kung bakakon ba o dili. O sa kahapon niya na ang anak miabot, o nangutana ang tatay, anak, diin kagikan. Mitubag ang anak, gikan ming group work tay, gisagpa sa robot. Human sa pagsagpa sa robot, ang inahan miingon, ayaw pamakak, anak, kay kibaw kog diin kagikan. Dili ka pareho sa among panahon sa una, nga gikan sa eskwelahan, diretso sa balay dayon, ang mama gisagpa. Nakulbaan ang bana, kaya ang anak kong asawa gisagpa, ingon siyang, ay, pareho lang mong anak ug inahan mga bakakon. Kibaw mo, anak, kibaw ang atong mga silingan, bisag imo pang pangutanon. Nga wa jud ko laing babae, nga gigugma, imo ra gyud mama. Ah, gisagpag kaunom. Bali-bali. Season 3. Manakop og mahuyang. Dili na nato ipaklaro, mahuyang lang. One time, naglakaw-lakaw diha sa gate sa Basilica. Ako'y naglakaw-lakaw. Nga, nakuratan ko kay dihay mi kahit og sakmit nako nga robot. Nga, paglingi nako, hapit na yun. Hapit na kong kurata. Nga, nagkatawa tong gadala. Ingon siya, sir, testing lang ni sir kung kining robot, tinuod ba yun nga makadakop og bayot? Ha? Nga, sa ako gud ni punteriya. Salamat gani kay ang robot lubat. Muna'y kadaot natong Pilipino. Kung kumidya gani mga tawa mo, gani na gihiskot kog baptism, inyong mata, pilok-pilok ra gyud. Season 4. Mo ni season ron. Season 4, The Talking Robot. Ang robot nga may istorya. Paminaw. Dihay nag-holding hands, unya gihapyud-hapyud ang buhok ni girl sa boy, samtang nagpaabot nga magsugod ang misa sa basilika. Nakitaan sa robot. Nisulti ang robot. Ningon ang robot, sana all. Unya, para matistingan pagyod kung ang robot may bagang mo istorya. Usa niya nakhigayon, ningon tong usa, pwede bang ako o ikaw, mintras tanto, kita lang sa? Ningon ang robot, sugot kayo. Ningon din tong usa, day, kumusta naman tong akong giingon nimo? Sa asa ba ato? Paignoy-ignoy sad kada. Kadtugod. Kadto lagi ba? Asa ba? Ipaklaro pag yun, oy. Sabi ni girl, kadto? No way. Wala ko nakagusto nimo. Nakadungog ang robot. Ningon ang robot, busted kayo. Ang robot, nakakitag ng ulikta sa basilika. Unya nakita man niya paghulog sa sibot, nitingong na sad ang robot. Ningon ang robot, tihik kayo. Suroy-suroy ang robot sa SRP. Sos, nadilatar man siya. Ningon ang robot, traffic kayo. Niadto siyang tabuan. Ningon ang robot, bahu kayo. Niadto siya skulon. Ningon ang robot, bibo kayo. Sa night market sa Kulon, na inangutana, tagpila ning imong sudanang. Ningon tong babay, tag 120 dong with sabaw. Ningon ang robot, mahal kayo. Dito sa Santo Niño, nakakita ang robot, ningon siya, huot kayo. Nya, nangutana, kinsa ng paring gamisa? Ningon pa ang robot, dugay kayo. Pag-abot sa Mistro Gaisano, ningon ang robot, uhaw kayo. Suri-suri sa Jollibee, puno kayo. Libot sa Larsian, asu kayo. Abot sa Puentes Minya, saba kayo. Sa movie,
nga bicentennial man ni Rubens Williams niingon. Robot, no? Bicentennial man, robot. As a robot, I could have lived forever. But I tell you, all today, I would rather die a man than live for eternity a machine. Ulitin ko. As a robot, I could have lived forever. But I tell you all today, I would rather die a man than live for all eternity a machine. A robot is a machine. It is being computerized, programmed, automated. Akong gisulti ang robot para makita ninyo ang diferensya nga dili mo robot. Tao mo. Kung tao dunay kagawasan, masakitan, malipay, mahiubos, ang robot dili. Dunay robot nga gustong magpakatao. Hinaot nga walay taong gustong magpakarobot. Sa atong pista senyor ning tuiga, Senior Santo Niño, cause of our unity and charity. Nag-auhag kanatong tanan nga mahimo kitang maghiusa para duna kitay mga maayong buhat nga mahimo diha sa gugma ug pagpaambit. Ingon si San Agustin, in essential unity, in non-essential liberty, in all things charity. Importante ang panaghiusa, importante ang kagawasan, importante ang gugma. Why? God commanded this to us. Love one another. Love your enemies. So the threefold mission of God, prophets, king, and priestly mission is a mission of love and service. As devotees of Señor Santo Niño and as Catholics, let us also be one so we can serve, give love to others. Pariho sa gihimo sa Basilica de Santo Niño, akong nabasahan sa news, nga tulo na katuig karong tuiga pohon, wala na'y fireworks display. Katong, wah! 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 Kibaw ba mo nga kwarta nga na nasunog? So naka-decide ang mga kaparian, which is nindot atong pakpakan ang mga kaparian sa Basilica. Unsay lang desisyon niadtong 2018, imbis nga ipabuto ang budget sa pabuto sa fireworks gihatag sa Marawi. Nindot? Ngayon mo ingon mong nindot. Sa 2019, instead nga ipabuto gihatag sa Liti o sa ubang bahin nga mabiktima sa bagyo o laing trahedya. O karong tuiga, instead nga magpabuto, ang budget sa pagpabuto ilang ihatag sa biktima sa Ursula dito sa Kinatarkan. Ganahan mong mudawat? Mas maayo na maghatag kaysa kitay mudawat tungod kay biktima. O pahinumduman ko kamo, ng inyong peso nga ihatag sa kolekta, dako kay nagmaabtan. Mingon mo, Father, 50 man amo, peso kay Philippine currency man. Dili man dollar. So ang inyong peso, dako kay nagmaabtan. So the more you give, you know what will happen. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Palakpakan naton si Señor Santo Niño.